Sa paghupa ng mga pag-uulang dala ng bagyong Pipito sa probinsya ng Benguet, muling binisita ng 59 anyos na si Nanay Gloria ang kanyang mga pananim na strawberry sa strawberry farm. Dito tumambad sa kanyang makapal na putik na bumalot sa kanyang mga pananim. Wala siyang magawa kundi tanggalin ang mga ito gamit ang tubig. Lumilipad lahat dahil sa makalakas na hangin. Ang masaklap, nakatakda pa sana niyang anihin ng mga strawberry para maibenta. Sa Wednesday sana pero wala na kasi baka after 2 weeks bago magbunga. Hindi magbunga pero kailangan mapalitan yung makikitang pros na ngayon. Hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang mga pananim ni Tatay Johnny. Isa lamang ang sektor ng agrikultura sa pinakaapektado sa pananalasa ng bagyong Pipito sa probinsya ng Benguet. Sa agriculture, hintayin natin yung mga report ng mga nasa barangays. Mayroon tayong mga extension workers na agriculture extension workers. So, i-collate natin yung mga nasira. Sigurado maraming nasira dyan kasi malakas yung typhoon. 112 pamilya o 354 na individual ang apektado sa pananalasa ng bagyo sa probinsya. Sa sitio Camp 3 Akupan sa Barangay Virac, Itogon, Benguet, nawasak at natabunan ng mga bato at lupa ang ilang kabahayan. Hopefully, maayos din natin lahat. Mostly sa mga na-report na evacuees natin ay preemptive evacuation yung nangyari. Nagsara rin ang ilang kalsada sa probinsya gaya ng Congressman Andres Acop Cosalan Road 1 at 2 dahil sa mga pagguho ng lupa. Gayon na rin ang Benguet Nueva Vizcaya Road dahil sa mga natumbang mga puno. Nagkaroon naman ng pagguho sa Barangay Camp 4 at Camp 5 sa Cannon Road dahil sa mga naghulugang mga bato. Samantala, sa tala ng Benguet Electric Cooperative, nasa 82.7% ng probinsya na ang may kuryente. 72.4% naman ng mga lugar na nawalan ng kuryente sa Baguio at Benguet ang mayroon na ring kuryente. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.